Welcome to Afika Tutorials. I'm Afika, and this is the space where we demystify the difficult and dive into the daily, whether you're here to tackle those tricky tax forms or you want to learn something totally unique, I've got you covered. It's all about practical tips for every part of your life. Don't forget to hit subscribe, and let's get started. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Kung isa ka sa mga naguguluhan kung bakit ang daming version ng Form 1701, may 1701A na, may 1701MS pa, at may 1701Q pa. Don't worry, hindi ka nag-iisa. Pati ang Form 1700 isasama na rin natin sa usapan. Sa video na ito, hihimayin natin ang pagkakaiba ng bawat isa para malaman mo kung alin ang tamang form na para sa profile mo ngayong 2026. Let's get started! Simulan natin sa pinaka-basic, ang BIR Form 1700. Ito ay para sa mga purely compensation income earners. Ibig sabihin, sahod lang talaga ang income mo. Normally, hindi mo na ito kailangang i-file dahil si employer na ang gumagawa niyan through substituted filing. Pero, may pero yan. Kailangan mong mag-file ng 1700 kung lumipat ka ng trabaho within the year. Ibig sabihin, may dalawa or higit ka pang employers o kung hindi ka qualified sa substituted filing. Isipin niyo na lang, ito ang form para sa mga pure employees na kailangang i-consolidate ang kanilang mga 2316. Ngayon, pag-usapan naman natin ang big boss ng mga forms, ang BIR Form 1701. Bakit big boss? Kasi ito ang pinaka-comprehensive na annual income tax return. Unlike 1701A or 1701MS na simplified, si 1701 ay designed para sa mga taxpayers na medyo complex ang income source. So, sino ba talaga ang eligible at required gumamit nito? May 4 na main categories tayo. First ay ang mga mixed income earners. Kayo yung mga may 9 to 5 job, ibig sabihin may sahod kayo at may Form 2316, pero at the same time, may side business or freelance work din kayo. Dahil dalawa ang source ng income mo, kailangan silang i-consolidate o pagsamahin para malaman ang tamang tax bracket mo. Hindi pwedeng 1701A lang ang gamitin nyo dahil mawawala ang records ng employment income nyo. Second, kung ikaw ay self-employed pero pinili mo ang itemized deduction. Ibig sabihin, hindi ka gumagamit ng 8% flat rate or yung 40% OSD. Sa halip, dinededuct mo ang actual business expenses mo gaya ng rent, kuryente, at sahod ng mga staff mo, lahat dapat ay may official receipts. Si 1701 lang ang may sapat na space para sa mahabang listahan ng expenses na yan. Third, ay ang mga estates and trust. Kung ikaw ang administrator or guardian ng isang property or trust na kumikita or may negosyo, ito ang form na dapat mong i-file taon-taon. And lastly, ang mga taxpayers na may multiple tax rates. Kung ang income mo ay subject sa iba't ibang rates under special laws, si 1701 ang form na kayang mag-reconcile ng lahat ng yan. Ngayon naman, tutukan natin ang BIR Form 1701A. Para madali niyong matandaan, isipin niyo lang na ang A ay stands for alone. Bakit alone? Kasi ang form na ito ay para sa mga taxpayers na ang income ay purely from business or profession alone. Ibig sabihin, wala kang employer, wala kang sahod, at wala kang Form 2316 na natatanggap. Sino ba ang eligible dito? Kung ikaw ay isang virtual assistant, freelancer, or online seller na pinili ang 8% flat income tax rate o kaya naman ay nakagraduated rates pero ang gamit mong deduction ay OSD or Optional Standard Deduction, 1701A ang para sa'yo. Bakit ito ang paborito ng marami? Kasi kumpara sa regular 1701, mas maikli at mas simple ang 1701A. Tinanggal na dito yung mga sections na para sa mga empleyado, kaya hindi ka na malulunod sa dami ng pages na kailangang sagutan. Pero warning lang guys,
Kung ikaw ay isang mixed income earner, ibig sabihin may day job ka as an employee at may side hustle ka on the side, hindi mo pwedeng gamitin ang 1701A. Automatic na sa regular 1701 or sa bagong 1701MS ka dapat. Guys, punta naman tayo sa game changer na hinihintay nating lahat, ang BIR Form 1701MS. Kung pagod na kayo sa nakakalitong 1701 na parang nobela sa haba, heto na ang sagot sa prayers nyo. Ano nga ba ang MS? Simple lang. It stands for Micro and Small Taxpayers. Nilabas ito under the Ease of Paying Taxes or EOPT Act para mapadali ang buhay nating mga maliliit na negosyante. Sino ang pwedeng gumamit nito? Kung ang total sales mo for the year ay less than 20 million pesos, qualified ka na dito. Ang pinaka-best feature nito? 2 pages lang siya, guys. As in, back-to-back lang. At ang maganda pa, unlike 1701A, pwedeng-pwede ang mixed income earners dito. So kung may day job ka at may side business na hindi naman naabot sa 20 million ang sales, hindi mo na kailangang mag-struggle sa mahabang Form 1701. Dati, kailangan nating i-file ito manually sa RDO or sa bangko, pero heto ang malaking update. Per RMC number 37-2026, available na ang 1701MS sa EBIR Forms version 7.9.6. No more manual filing, no more traffic, lahat online na. At dahil May na ngayon, don't worry. Kahit kakarating lang ng update na ito, extended ang deadline natin hanggang May 15, 2026 per RMC 30-2026. May sapat na time pa kayo para i-download ang bagong version at mag-file ng chill lang. Ito ang pinakasimpleng way para maging tax compliant, kaya i-check nyo na yan. Magpunta naman tayo sa last nating form sa topic natin ngayon. Huwag tayong malito sa BIR Form 1701Q. Ang letter Q dito stands for quarterly. Kung ang 1701, 1701A at 1701MS ay ginagawa lang natin isang beses sa isang taon bilang final summary, ang 1701Q naman ay ginagawa natin every 3 months. Isipin nyo na lang, kung ang annual ITR ang inyong final exam, ang 1701Q naman ang inyong prelims at midterms. Sino ang dapat mag-file nito? Halos lahat ng may business or profession. Mula sa mga freelancers, VAs, doctors, hanggang sa mga sari-sari store owners at mixed income earners. Isang pro tip, ang 1701Q ay cumulative. Ibig sabihin, sa second quarter, kukwentahin mo ang total income mo mula January hanggang June. Tapos, ibabawas mo lang yung tax na binayaran mo na nung first quarter. Para sa ating mga mixed income earners, take note. Sa 1701Q, ang nare-report lang natin ay ang income natin mula sa business or freelance. Yung sahod nyo mula sa inyong 9 to 5 job ay annual ITR na isasama yan. And since May na ngayon, mark your calendars. Ang deadline para sa ating first quarter ay May 15, 2026. Sakto din yan para sa deadline ng ating annual ITR. Kaya habang naka-open pa ang inyong EBIR Forms version 7.9.6, i-check nyo na kung updated ang inyong quarterly filings para iwas sakit ulo at iwas penalties sa huli. Para hindi kayong malito, let's have a quick recap. Una, kung employee ka na lumipat ng company, 1,700 ang para sa'yo. Kung may day job ka naman at may side hustle din, go for 1701 or the new 1701MS. Kung purely freelance or business lang at naka 8% rate ka, 1701A is your best friend. At huwag kalimutan, lahat tayo na may business income required mag-file ng 1701Q every quarter. The most important thing to remember, may extension tayo. You have until May 15, 2026 to file these annual returns and your first quarter for 2026. Make sure na gamit nyo na ang EBIR Forms version 7.9.6 para iwas error. And that's it for today.
Sana nakatulong ang guide na ito para hindi na kayo malito sa 1700 at 1701 series at sa bago nating 1701 MS. Tandaan guys, ang pagiging tax compliant ay hindi lang para iwas penalty, kundi para na rin sa peace of mind nating mga entrepreneurs at freelancers. Kung may questions pa kayo or may part na hindi malinaw, i-comment nyo lang sa baba at susubukan nating sagutin yan. Don't forget to like this video, subscribe to Africa Tutorials, and hit that notification bell para laging updated sa tax tips at digital tools natin. Hanggang sa muli, happy filing and see you in the next video. Bye!